Medyo naging awkward sa pakiramdam lalo na sa ibinigay na paninitig ni Kenji kay Britney. Ngunit nagawa pa niyang masayang sumalo sa kanilang kumain ng almusal. Yung tipong parang normal na araw lang yun. Ikinagulantang din yun ng mga maid na panay ang lingon sa kanilang banda. Dama ang tensyon sa kanilang hapag na noon lang nagawang makompleto. Alangan namang talakan niya ang dating asawa sa harap ng mga anak nang dahil sa paglalasing nito kagabi kung kaya naman inuuwi niya. O hindi kaya ay alangan namang gawin niya ang interrogation habang kumakain sila? Masisira ang appetite ng lahat. Sasama pang loob ng kanyang mga anak dahil ang akala nila ay inaaway niya si Kenji. Saka isa pa ay nagmamadali na rin siya na makaalis para bigyan pa ng oras ang galit niya. Naniniwala siya na may tamang pagkakataon doon. Makakakuha rin siya ng oras at hindi ngayon ang araw na yon. Palalampasin na lang niya muna sa kanan niya sisitahin si Kenji kapag maluwag ng oras niya sa kanyang trabaho. Hanggang alas 5 ang class ko. Ang mga bata after lunch pang pasok. Wika ni Britney matapos ng breakfast nila. Sinabi niya yon para pa simpleng pahagingan ng schedule nila si Kenji at nang makapag-isip ito ng mga gagawin niya. Sinulyapan niya si Kenji na halatang wala pa rin sa kanyang sarili. Ni hindi nga niya alam kung nakikinig ba ito sa kanya. Ayaw naman niyang titigan at baka isipin na may iba pa siyang pakahulugan. Tig-isang akin ng kamay niya ang mga anak na mabagal na nakasunod sa kanya na lumalakad na patungo ng main door ng townhouse. Hindi mapigilan ni Britney na mapangiti ng maliit. Ganun ang pangarap niyang tanawin ng pamilya dati eh. Iba nga lang silang mag-iina ang maghahatid sa kanyang asawa. Sa pintuan kapag aalis na ito ng bahay at hindi siyang ihahatid na siyang aalis. Napakasarap ng isipin. Kung wala rin lang silang naging malalang problema dito dati. Pwede kang magstay hanggang lunch para samahan ng mga bata. Muli niyang saad na pahapyaw na niyang sinulyapan si Kenji na nahuli niyang nakatitig sa kanyang mukha. Nakaramdam pa siya ng sobrang pagkailang. Tapos kapag nakapasok na sila sa school na dito lang naman na sa nasasakupan ng residence area namin, ay pwede ka na ring umalis. Bakit mommy? Saan pupunta si daddy? Hindi ba 1 week naman ang bakasyon niya dito? Putol sa kanya ni Noah. Nabaling ang tingin ni Britney sa anak na sa hilatsa ng mukha ay parang iiyak na dahil sa kanyang narinig na sinabi niya. Napakurap ng mga mata si Britney. Oo nga pala, naroon ang 2 bata't narinig ang mga sinasabi niya kay Kenji. Ang akala ba ng mga anak niya ay doon titira si Kenji sa kanila buong bakasyon? Natameme na si Britney, hindi na niya magawang sagutin pang katanungan ng anak. Noah, may pupuntahan lang ako. Sambit ni Kenji upang sagutin ang tanong ng anak na malapit nang umiyak. Namumuon ng galit sa kanyang mga mata, hindi na gustong nangyayari. Tungkol sa trabaho kaya alis ako. Lalo pang nagbagong itsura ni Noah na hindi na natutuwa sa kanyang narinig. Bumitaw siya sa braso ng ama, humalo kip-kip na. Salit-salitang tinignan ni Britney ang mag-aama na nagsusukatan na ng tingin sa kanyang harapan. Sabi mo daddy, vacation? Bakit may trabaho pa rin? Did you scam us? Pinaglolo ko malang kami ni Andrea eh. Nakagat na ni Britney ang labi sa paratang ng anak. Mukhang mapipilitan pa yata si Kenji na doon tumuloy dahil sa demanding niya sa oras na anak. Mas mabuti na ngayon kaysa mag-hotel siya tapos ang hilig niya lang maglasing. Mas marami pa siyang oras na maibibigay sa mga bata dahil ito naman talaga ang kanyang ipinunta sa bansa. Sa loob yun ni Britney, ngunit hindi niya magawang isatinig. Masyadong paladesisyon si Kenji at pihadong hindi ito makikinig. Noah, ayusin mong pakikipag-usap sa matanda. Daddy mo siya kaya dapat hindi ka ganyang magsalita. Kasi mommy, 1 week na nga lang vacation tapos may work pa rin pala si daddy. Hindi yun vacation eh. Nauunawaan ni Britney ang sentimiento nito pero hindi pa rin tama na bintangan niya ito dahil lang hindi maibigay ang kanyang gusto. Napapagod ang mga matang tinignan ni Britney si Kenji na mukhang nagulantang sa pagiging demanding ni Noah ng oras sa kanya. Silang mag-aama ang mag-usap, mahirap kasi kung siyang magsasabi kung iyon lang ang kayang ibigay ni Kenji sa anak. Isa pa hindi niya rin naman ito inuobliga, kaya naman niyang siya lang. Nagawa nga niya ng ilang taon wala ang tulong ng dating asawa. Nasa kay Kenji ang huling pagpapasya kung anong gagawin niya. Kung talagang gusto nitong bumawi sa mga pagkukulang sa anak, magdesisyon siya ng kanya. We'll talk later. Kailangan ko nang umalis.
Late na ako. Huwag matigas ang ulo, Noah, ha? Papasok ka sa school. Lunes ngayon at bawal ang mag-absent. Babala niya na kagad sa anak dahil baka pairalin nito ang pagiging matigas ng ulo. Bye, tatawagan kita mamaya, Kenji. Kailangan nating mag-usap. Pahabol niya matapos na bigyan siya ng pilit na halik at mga yakap ng kanyang mga anak na nakasanayan na nilang dalawa. Huwag matigas ang ulo, Noah. Ilang minuto na nakaalis si Britney pero nasa may pintuan pa rin ng mag-aama. Inihatid nila ng tanaw ang sasakyan nitong umalis ng garahe ng townhouse. Dama pa rin ni Kenji ang bigat ng buntong hininga ni Noah sa kanyang tabi. Daddy, pag-alis mo ba mamaya uuwi ka rin ng gabi? Muli na naman itong pagtatanong na ikinaawang ng labi ni Kenji. Anong oras ka uuwi? Late na ba? Kung ganun hindi ka namin makakasama sa dinner ni na mommy mamaya. Tuluyang napabaling si Kenji ng tingin kay Noah. Nababasa na niyang lungkot sa mga mata nito na hindi pa man sila naghihiwalay o hindi pa man siya umaalis. Ang makitang tanawing iyon ay sumugat na sa puso niya bilang ama nito na matagal na hindi nakasama. Hindi niya alam ang isasagot, para ngayon lang siya natameme at sa anak niya pa yon. 1 week lang yon. Dapat kasama ka namin sa breakfast at dinner. Tapos katabi ka rin namin dapat na matulog. Pala desisyon nitong sambit na alam na kagad ni Kenji kung kanino nagmanang ugaling ito ng anak. Sa kanya yon. Noah, paano natin susulitin ng 1 week kung ganun ang gagawin mo habang narito? Puno pa rin ng pagtatampong bata na para bang maling sagot niya ay tuluyan na itong maglulupasay. Parang hindi ka rin naman nagbakasyon eh. Gulong-gulong isipan ni Kenji. Buong buhay niya ay ngayon lang siya naguluhan ng ganon at hindi makapagdesisyon ng sa kanya. Dati naman kung anong desisyon niya, yun ang nasusunod. Walang sino man ang maaring makabago noon, kahit na mali pa yon. Pero ngayon iba na, dahil isinasaalang-alang niyang mararamdaman ng dating asawa, na dati wala naman siyang anumang pakialam. Hindi pwede na siya lang ang magdedesisyon. Dapat hingin din niya kung ano opinyon ni Britney sa bagay na yon. Ayaw ni Kenji na mag-away silang muli at magkasamaan ng loob ni Britney. Dahil lang siyang nagpasya na kung siyang masusunod ay doon na siya tutuloy sa townhouse para mas mabilis ang access niya sa mga anak. Mali talagang tinanggihan niyang offer ni Britney na doon siya tumuloy. Kung alam niya lang sana, pumayag na lang siya. Isa pa ay nais niyang maayos ang pakikipag-co-parenting sa dating asawa para sa kapakanan ni Noah at ni Andrea na rin. Yun ang tinuro sa kanya na naging kapansanan niya, maging mapagpasensya at mapangunawa sa lahat ng bagay at panahon. Hindi rin nadadala ang lahat sa dahas kung kaya naman kailangan niyang pag-isipan yung mabuti. Huwag mo na munang alalahanin niyo, Noah. Ang mabuti pa ay gawin natin ngayon kung anong gusto niyang gawin. No, Daddy. Kailangan po nating pag-usapan yon. Surprise to, hindi ba? Surprise niyo sa amin ni Mommy. Gate pa ni Noah na malapit ng mag-tantrums. Ang surprise, hindi dapat pinapalungkot ng mga sinosurpresa nila. Bakasyon, sabi mo. Dapat bakasyon. Kung may work ka at hindi ka matutulog dito, hindi yun bakasyon. Work yun, Daddy. Work. Problemadong napahagod na sa magulong buhok niya si Kenji dala ng matinding frustration. Dapat pala talaga kinausap na muna niya si Britney bago nagplano na dumaan doon at bumisita sa mga bata. Napasubo siya sa sitwasyong hindi niya alam na ganun ang magaganap. Baka mamaya niyan magalit na naman si Britney at pagbawalan siyang makita ang mga bata kung ganitong gagawin niya sa kanila. Gusto lang naman talaga niyang makita sila, yun lang. Hindi niya naisip na magdedemand ang anak ng mas maraming oras upang ubusin sa kanila. Nakalimutan niya na matagal nga pala silang hindi nagkita kaya malamang ang taas ng expectation ng mga to sa kanya. Alright, Noah. Sige, hindi na mag-work si Daddy habang narito. Sasabay na rin akong kumain ng breakfast at dinner sa inyo. Ayos na ba yon? Bati na tayo? Solve na bang kanina mo pa pinoproblema, ha? How about sa gabi, Daddy? Muli pang hirit nito na buong akala ni Kenji hindi naiisipin pa ng bata. Katabi ka din ba naming matutulog din ng Mommy at Andrea sa isang kama? Wala ka namang dapat ipag-alala, Daddy. Tito Maki is long gone in our life. Ibig sabihin, pwede na ulit tayong mabuo nila, Mommy. Happy at buong family. Nakuha ni Noah ang buong atensyon ni Kenji nang mabanggit ang boyfriend noon ni Britney. At hindi ang pagkakaroon nila ng buong pamilya.
na may nahiling ng mga bata. Akala niya magpapakasal na sila dahil sa papers na kinuha nila sa bansa 6 months ago. Yun din ang nabanggit ni Althea sa kanya na mapag-usapan nilang tungkol sa dating asawa. Lalagay na raw sa tahimik si Britney kasamang boyfriend nitong Pilipino rin naman, kaya nananahimik na lang siya. Longgan, anong nangyari sa kanya? I don't know. Basta sabi ni Mommy sa amin hindi na raw siya magiging tito Maki namin ni Andrea. Hindi ba't masaya yon, Daddy? Pwede na ulit tayo ni na Mommy. Muling banggit ni Noang hindi pa rin pinansin ni Kenji kung kaya naman dinugtugan pa yun ng kanyang anak. Matagal na siyang hindi pumupunta dito sa bahay, hindi ba Andrea? Lingon pa nito sa kapatid na prenting nakaupo sa isang hita ni Kenji at matamang nakikinig lang sa kanilang usapan. Nasa sala na sila, doon na muna nakatambay. Marahang tumango si Andrea bilang tugon sa katanungan ni Noah sa kanya. Miss na nga rin namin ni Andrea na kalaro sina Caleb at Chloe pero mas maganda yon kung ang kapalit naman ito ay ang pagbabalik mo sa buhay namin ni Mommy at ni Andrea, Daddy. Hayagang pagbubola ni Noah kay Kenji. Natamimin na doon si Kenji, maraming bagay nang gumulo sa kanyang isipan. Maya-maya napatitig na siya sa mukha ng anak na punong-puno ng pag-asa. Nababalik nga siya sa buhay nila at muling mabubuo ang kanilang pamilya. Sa palagay niya ay mukhang malabo yung mangyari, lalo na kung siya lang ang willing iyong gawin at baliwala na lang sa kanyang dating asawa na syempre hindi naman niya pipilitin. Nasa kay Britney pa rin naman ang huling desisyon. Kung anong mangyayari sa kanila, ayaw niyang pilitin itong gawin ng bagay na para lang sa kanilang anak. Pinalaya na niya ito at kailanman hindi na niya babawiin pa yon. Papanindigan niya ang desisyon unless muli siyang papapasukin nito sa kanilang buhay. Sa kanyang buhay at muli pang pagbigyan ng huling pagkakataon ng relasyon nilang matagal nang nawasak at parang gumuhong gusali sa tagal ng panahong naging matatag. Palagay niya, imposible na talaga yung matupad. Hindi na siya kailanman mamahalin pa ng dating asawa. Siguro titingnan na lang siya nito bilang ama ng kanilang anak. Hanggang doon na lang yon at hindi nalalagpas pa. Halika nga Noah, bigyan mo ng yakap ang daddy. Tanging tugon ni Kenji na hindi na may tagong emosyon sa pahayag ng anak. Nabasang-basa niya sa mga matang inaasam nitong matagal ng pangarap. Ang mabuo silang lahat. Wala sa klase ni Britney utak niya kahit panaro ng kanyang pisikal na katawan at patuloy na ginagabayan ng mga student niyang tahimik na nagpipinta. Naiwan yun sa kanilang bahay kung saan ay naroon ng dating asawang si Kenji. Ngayon pa lang ay nakikinitan na niyang pagdedemand ng anak niyang si Noah sa oras ng lalaki. Malaki na ito't matalino. Hindi na nila magagawa pang mauto ang mga salitang alam naman nilang hindi magiging totoo. Kahit ilang beses nilang ipaliwanag na hindi na sila mag-asawa ni Kenji, hindi pa rin abot ng murang isipan ng bata. Kung magkagipitan man, baka siya na ang kumimbinsi. Kay Kenji na sa townhouse na lang muna manatili. 1 linggo lang naman yon. Mabilis lang yon kung pakakaisipin. At least nagawa niyang pagbigyan ng hiling ng anak nila. Ang lalim ng iniisip natin ha, Miss Joanna? Si Desiree na marahan na tahimik na tumabi na sa kanya. Mula sa screen ng kanyang phone sa past conversation nila ni Kenji, dahil iniisip niyang tawagan ito't kausapin ng tungkol sa gagawin nila, ay lumipat ang mata ni Britney sa babaeng naupo sa tabi niya. Lunch break na iyon ng klase nila at pahinga na. Alauna pang balik nila sa pagpipinta. Ilang beses niyang pinagninilayan ang sasabihin kay Kenji. Siguradong nakarating na sa kaalaman mo no? Ikaw naman kasi. Ang dami mo pang arte. Nagsisisi ka na ba sa hindi mo binibigyan pa ng isa pang pagkakataon ng pinsan ko? Sa bagay, palagi namang nasa huli ang pagsisisi ng tao at wala sa una. Langkong tinignan siya ni Britney, hindi niya alam kung anong pinagsasabi ni Desiree. Hindi konektado kay Maki iniisip niya kung hindi sa dating asawa at sa kanyang anak. Napakalayo na nang narating ng utak ng estudyante niyang ito. What do you mean, Desiree? Wala naman akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko tungkol sa kinahantungan ng relasyon namin ng pinsan mo. Sa kabuo yun at para sa kapakanan din naman ang lahat ang ginawa ko. Depensa niya sa kasinungalingang paratang ng kausap niyang babae. Lumakas pang tawa ni Britney ng mas maburo pang mga mata sa kanya ni Desiree na para bang hinahanap sa kanyang mga matang ebidensya ng kasinungalingan sa kanyang mga sinasabi. Anong gagawin niya? Wala nga siyang alam kung ano man ang tinutukoy nito. Ni minsan ay hindi rin siya nag-stalk ng account ni Maki sa mga ganap nito. Sus! Kunwari ka pa dyan, kitang-kita nga na apektado ka.
Aminin mo na lang kaysa umakto kang matatag. Pwede ka ring mag-rant ng saloobin mo. Hindi kita huhusgahan. Pilit kitang iintindihin kung bakit mo nagawa yun sa kanya. Apektado? Saan ba? Hindi na mapigilan ni Britney ang matawa sa maling hinala ni Desiree. Ang huling usap yata nila ng tungkol dito noong naghiwalay sila. Tapos ngayon, pagkaraan ng ilang buwan, babalikan nila? Hindi na nga niya maalala ano to sa pakiramdam. Nag-move on na ako. Goodness, it's been 6 months na. Wala na sa akin yun. Talaga? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi talaga ako naniniwala. Iling pa ni Desiree na para bang siguradong sigurado siya sa mga sinasabi niya. Nangihinayang ka kasi in a few days, ikakasal na si Maki. Akalain mo yon? Plot twist. Sa iba siya ikakasal at hindi sa'yo. Tama ko no? Affected ka niya? Napaawang ng bibig ni Britney. Si Maki ikakasal? That was fast. 6 months pa lang ang lumilipas. Pero ano bang pakialam niya? Kung hindi pa nga ni Desiree sinabi sa kanya hindi niya pa malalaman na ikakasal na palang lalaki. Really? Kanina naman? That was good for him, Desiree. Mabuti naman at nahanap na niyang other half niya. Siya naman ang blankong tiningnan ni Desiree na hindi makapaniwala sa reaction niya. Sa wala naman talaga siyang alam. Hindi na rin kasi siya interesado. Kung kaya naman hindi niya na to kinausap pa. Saka matagal ng panahon na rin na tumigil si Maki na magpadala ng message sa kanya. Hindi nga rin naman kasi niya ito sinisin at sinasagot. Seryoso ka, Miss Joanna? Hindi mo alam? Wala kang alam na ikakasal ng pinsan ko sa ibang babae? Walang humor na natawa pa si Britney dahil sa reaksyon ng babae. Hindi siya magugulat kung alam niyang bagay na yon. Hindi. Magtatanong ba ako sa iyo kung alam kong tungkol doon? It must be pure love. Komento niya pa sa ex niya. Namilog ang mga mata ni Desiree. Humalakak naman si Britney sa naging reaksyon ni Desiree na hindi pa rin makapaniwala. Napag-alaman ni Britney mula kay Desiree na si isang local celebrity daw sa bansang magiging asawa ni Maki. Kinuwento pa ni Desiree sa kanya kung paano nagkakilalang dalawa at kung ano-ano pa. Pero wala na doon ang attention niya. Nasa message na yun ni Kenji na nag-appear sa notification ng kanyang phone kaya napatayo na. Saan ka napupunta? Hindi pa ako tapos. Sinenyas ni Britney ang kanyang cellphone kahit na hindi naman importante ang sinabi ni Kenji doon. Pinaalam lang nito sa message na nakapasok ng mga bata. Siya umano ang naghatid. Aalis na rin daw siya sa townhouse ngayon. Mamaya na lang ulit, Desiree. May kailangan lang akong kausapin. Tuloy-tuloy ang kanyang naging hakbang papalabas ng studio habang pinag-iisipan kung tatawagan bang dating asawa o magre-reply lang siya ng salamat sa paghahatid. Gusto niya itong tanungin kung kailan babalik ng townhouse, baka naman siya ang lumabas sa desperada tong makita at hindi ang mga anak niya. Ilang minuto na siyang nakatayo doon at nakatitig sa screen ng cellphone. Gusto niyang kausapin to sa nangyari ng nagdaang gabi. Pero kinakabahan naman siya. Naunang tumawag, baka isipin talaga nito na siyang atat at hindi ang mga bata. Sa huli pinili na lang niyang replyan to ng salamat. Para kay Britney ay okay na yon. At least, nag-reply siya sa message ng dating asawa. Hindi niya dinedma. Busy siguro si Kenji na ilang beses na sinulyapan ang naging reply sa kanya ni Britney. Maliit na napangiti ang lalaki nang maisip na matagal na panahon na ang lumipas nung muli silang mag-usap ng dating asawa sa chat. Iyon ang form ng communication nila noong magkasintahan pa lang sila, lalo na't nasa Paris si Kenji at nasa Pilipinas naman si Britney. Dahil nagtatrabaho pa ito sa Salmeda Holdings. Parang kahapon lang yun nangyari pero ang tagal na rin pala nun. Nagpapabalik tanaw na lang siya dahil parang bagong-bago to sa pakiramdam. Babalik na lang ako mamaya gaya na pangako ko sa mga batang sasalo ko sa dinner sa kanila. Siguro patutulugin ko na lang muna sila tapos saka ko uuwi ng hotel. Tapos kinaumagahan, aagahan ko na lang para naman sa breakfast. Pagdating niya ng hotel ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ina. Nangangamusta kung nagkita na raw ba sila ng mga anak niya. Bati niya na hindi lang yun ang habol nito kung kaya napatawag. Sa kislap ng mga mata nito may iba pa. Yes ma'am, nagkita na kami. Kanina lang. Kamusta naman silang mag-iina dyan? Ayos lang naman ma'am. Saan ka tumuloy? Dyan ba sa townhouse nila? Hindi, nakabook ako ng hotel room. Batid niyang may iba pang tanong ang ina pero pinigilan niya lang ang sarili. Dahil baka ma-offend siya. Hindi na rin naman nagtagal ng tawag nito at pinatay na din kaagad nang dumating ng ama. Siya na ulit ang humahawak ng kumpanya.
Unti-unting bumalik sa dati ang lahat kagaya ng kanyang lakas upang muling makalakad kung kaya naman. Ang lahat ng responsibilidad doon ay binalik ng ama sa kanyang balak na namang tuparin ang plano nitong retirement at mamalagi na lang sa piling ng kanyang ina. Matapos ng tawag, inapatitig na si Kenji sa kisame ng hotel. Matapos na gawing unan ang dalawa niyang braso ay binalikan niya sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya ni Noah tungkol sa dating kasintahan ni Britney na hindi na raw nagpapakita sa kanila. Maya-maya ay sinubukan niyang hanapin ito sa social media account, ngunit dahil hindi naman niya alam kung anong apelyido nito ay wala siyang ibang nakuhang impormasyon. Hindi rin niya alam ang itsura. Ayaw naman niyang gamitin ang dating paraan niya noon. Isang utos niya lang kay Caroline, maya-maya lang ay malalaman na niya kung anong buong pagkatao ng lalaking ipinalit sa kanya ng dating asawa. Nagbago na siya at isa yun sa mga tinanggal niya sa buhay. Hindi na mabilis mag-init ang ulo niya at wala na rin siyang planong masama pa. Anak ko lang naman ang habol ko. Kung ano man ang nangyari sa kanila ni Britney at nagkalabuan sila, wala na akong pakialam. Labas na ako doon. Hindi ko na dapat pang alamin kung anong tunay na nangyari.